Fear. Sir, one-third. Yes, that is 1/3. Why 1/3? Because 135 over 405, that is, ayun. Yeah, 135 over 405. Kapag ni lowest term, that is 1/3. That is why the common ratio is 1/3. Again, in finding the common ratio of geometric sequence, we have second term divided by the first term. Okay, yung paghanap naman ng 10th term using the formula given. Let's say we are asked to find the 10th term of the given sequence, 1, 3, 9. So ating formula doon ay a sub n is equal to a sub 1 multiplied to r raised to n minus 1. So ang ating first step na kailangan gawin is identify natin kung ano yung a sub 1, ano yung common ratio, and kung ano yung number of terms. So in this example, what is our a sub 1? What is our... Yes, Hannah. Sir, yung 1 po. Yes, our a sub 1 is 1. How about the common ratio? Arthur. Sir, 3 po. Yes, the common ratio is 3. How about our n? UG. Sir, 10. Yes, 10. Why 10? Since we are looking for the 10th term, that is why our n is 10. So, ang kailangan natin gawin is substitute natin yung given values doon sa ating formula. Yan, a sub 10, since we're looking for the 10th term, is equal, yung a sub 1, pinalitan ko ng 1, multiply the common ratio, which is 3, raised to 10 minus 1. Unahin natin yung exponent kasi sabi sa GEMDAS or PEMDAS, unahin natin yung exponents. So, yon yung 10 minus 1, that is 9. So, dito na tayo sa 3 raised to 9. 3 raised to 9 is equal, ay, padoble, ayun. 3 raised to 9 is 19,683. Ayun po yung value ng 3 raised to 9. Then, of course, 1 multiplied to 19,683, that is still 19,683. Meaning to say, our 10th term is 19,683. Is that understood? Please key in 1 if yes, 2 if no. Okay. So ngayon, dito naman tayo sa tinatawag na and what you need to know. So met number 5 determines geometric means and terms of a geometric sequence and the sum of the terms of the given finite or infinite geometric sequence. Pero ang pinaka-focus natin is about geometric means. Kung naaalala nyo, doon sa arithmetic sequence, meron din tayo tinatawag na arithmetic means. Ano nga ibig sabihin ng arithmetic means? If you can still remember the definition of arithmetic means. Ano po yung arithmetic means? Sa arithmetic sequence, meron din tayong ganon. Arithmetic means. Yes, Carl Chester. Adding, ano po, sir? Fixed number. Adding fixed number. What else? Ano po yun? Arthur. The terms between any two non-consecutive terms of arithmetic. Yes, ayun po yun. Yung arithmetic means is yung mga terms na makikita between the first term and the last term. Ulitin ko po, pag sinabing arithmetic means, yung mga number na makikita sa gitna ng first term at saka ng last term. So sa geometric sequence, meron din ganon. Ang tawag ay geometric means. Determining the geometric means of a geometric sequence. Okay, let's say we are given this 3 blank blank 192. Yung mga nawawalang terms sa gitna, ang tawag natin doon ay geometric means. Again, yung mga numbers sa pagitan ng 3, which is the first term, at 192, which is the last term, ang tawag natin doon sa mga nasa gitna ay geometric means. Geometric means are the terms between the first term
and the last term of a geometric sequence. So how can we find the geometric means of the geometric sequence? So kaysa tayo ay trial and error, gagamitin pa rin natin yung ating formula. So how can we find the geometric means? So step 1, we have to find the common ratio of the given geometric sequence. Pero paano natin nahanapan yung common ratio kung ganito yung given? Walang magkasunod na term. Wala tayong pagdi-divide. So kaya gagamitin natin yung formula para hanapin yung common ratio. Again, ulitin ko, sabi sa step 1 ay hanapin ang common ratio of the given geometric sequence. Pero di ba sa paghahanap natin ng common ratio, ang ginagawa natin ay second term divided by the first term. Pero walang second term. So paano natin hahanapin ang common ratio? Kaya nga ang gagawin natin is gagamitin natin yung ating formula na a sub n is equal to a sub 1 multiplied to r raised to n minus 1. So gagamitin natin yung formula kasi based dun sa given sequence, hindi natin makahanap ang common ratio. Kaya gagamit tayo ng formula. So we will use the same formula. So example number 1, let's say we have 4 blank 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 64. Okay, since walang second term, hindi natin mahanap ang common ratio by dividing. So gagamit tayo ng formula. So a sub 1 natin based sa given example ay 4. Kung natitingnan natin, di ba, ibig sabihin ng a sub 1 ay first term. 4 ang ating first term. Kaya a sub 1 ay 4. Ating last term is 64. Since, based sa given sequence, ang pinakahuling term ay 64. Bakit nasabi ko na 64 ang pinakahuling term? Wala naman tayong ellipsis dito, yung mga tuldok-tuldok na susunod. Ibig sabihin, pinakalas na si 64. How about our n? What would be our n? Yes, Mary Angela Lacson. Sir, 5. Yes, our n is 5. Bakit 5? Sir, gawa po kasi nung dito, yung first term po, tapos po yung second term, pinag-add ko lang po yung may blank. Tapos in-add ko po yung last term. Yes, since dito sa given example, kung makita natin, meron tayong first term, last term, at 3 geometric means. Kaya naman 5 ang ating number of terms. So our n is 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kaya 5 ang ating number of terms. Naintindihan ba yon? Press 1 if yes, 2 if no. Okay. Okay, we'll substitute the given values dun sa ating formula. So ito yung formula natin. Hindi ko na naisulat dito. Ang formula natin, susulat ko. Formula natin ay yan, a sub n is equal to a sub 1 times r raised to n minus 1. That is our formula sa ating geometric sequence. So let us substitute the given values sa ating formula. A sub n natin ay 64 since our last term is 64. Ito po yun. A sub n, ginawa kong 64, is equal to a sub 1, which is the first term. Ang a sub 1 ay 4. Kaya naman, may 4 dito. Times r. R, wala tayong r kasi yun yung ating hahanapin. Kaya r pa rin siya. Then, n natin, itong n na to, sabi dito ay 5. 5 minus 1. As is yung na minus 1 kasi ayun yung nasa formula natin. Ulitin ko, a sub 1 pinalitan ng 64. Dito po yan kasi 64 ang ating last term. A sub 1 pinalitan ng 4 since 4 ang ating first term. Times, ang r natin ang nawawala, the common ratio. Then 5 ang ating n, kaya pinalitan ko yung n ng 5 minus 1. Is that understood? Key in 1 if yes, 2 if no. Okay.
So, next step natin, ayan. Next step natin, dito tayo sa exponents. Sa exponents tayo. Yung 5 minus 1, ay sagutan natin. 5 minus 1 is 4. Ulitin ko, 5 minus 1, ito exponents, ay naging 4. Kasi 5 minus 1 is 4. Next step natin, imumultiply natin si 4 at si r raised to 4. Ulitin ko po, hindi natin pwedeng ilipat si 4 dito sa tabi ng 64 since multiplication ng operation dito. Pwede lang yung ilipat kung 4 plus r raised to 4 kapag ganon. Pero since ito ay 4 times r raised to 4, hindi natin pwedeng ilipat si 4 sa tabi ng 64. Kaya ang gagawin natin ay 4 times r raised to 4. So 4 times r raised to 4, that is 4r raised to 4. So pinagdikit ko lang yung dalawa after multiplication. 4 times r raised to 4 is 4r raised to 4. So next step natin ay divide both sides by the number beside r. So i-divide natin yung 64 at 4r raised to 4 ng number na katabi ng r. Uulitin ko, i-divide natin yung 64 at yung 4r raised to 4 ng number na katabi ng r. Ang katabing number ni r is 4. So divide both sides by 4. So after dividing both sides by 4, 64 divided by 4 is 16. 4r raised to 4 ay 4r raised to 4 divided by 4. 4r raised to 4 divided by 4. So ganito yung ginawa doon. 64 divided by 4. 4r raised to 4 divided by 4. Kasi kung anong katabing number ni r, ay yung pang-divide natin para matira yung r raised to 4. Kaya 64 divided by 4 ay 16. 4r raised to 4 divided by 4, that is r raised to 4. Naintindihan nyo paano nakuha yan? Be honest, please. Type in 1 if yes, 2 if no. If hindi naintindihan, be honest para hindi tayo diretso ng diretso na hindi nyo naiintindihan. Okay. So, halimbawa, nandito na tayo sa 16 is equal to r raised to 4. Paano kaya gagawin? Para matira is yung r na lang. Wala siyang exponents. Ano kaya gagawin? Para ang matira na lang is r. Neil. Anong gagawin, Neil? Sir, gagawin pong 4r, tas 16, tas divide ulit po sa 4. Thank you. Any idea? Ayun po yung... Ano kayang gagawin? Para ang matira na lang dun sa r raised to 4 ay 4. So, ang gagawin natin dyan, instead of dividing, hindi po i-divide. Ang gagawin natin ay hahanapin natin ang fourth root. Ano yung ibig sabihin ng fourth root? Since ito ay r raised to 4, hahanapin natin ang fourth root. Diba? Meron tayong square root, cube root, fifth root, sixth root, seventh root, and so on and so forth. Since ito ay r raised to 4, ang hahanapin natin ay fourth root. Paano yung fourth root? Ganito yun. Ay, mali. Fourth root. Hanapin yung fourth root. Ito din, fourth root. Ayan, fourth root. Hanapin natin yung fourth root. Ano ibig sabihin ng fourth root? Ayan ay ibig sabihin na iisipin natin yung isang number na kapag minultiply mo ng 4 na beses, ang sagot ay 16. Anong number yun? Isang number na kapag minultiply ng 4 na beses, ang sagot ay 16. Yes, the fear. Sir, 2? Yes, 2 ang ating fourth root. So, 2 ang fourth root. Bukod sa 2, may isa pa. Ano pa kaya yung isang fourth root? Bukod sa 2, may isa pa eh. Ano kaya yung isa pa? Diba tama? 2 yun. Kasi 2 times 2, kung susulat natin, 2 times 2 times 2 times 2 times 2. Kung multiply natin na 4 na beses ang 2, 16 ang sagot doon. 2 times 2 ay 4, times 2 ay 8, times 2 ay 16. Pero bukod sa 2,
na fourth root, may isa pang fourth root. Ano kaya yung isa pang fourth root? Any idea? Ano pa yung isang fourth root? Yes, Christian Mike. Sir, 4. Thank you. Tantarayin natin. 4 times 4 ay 16. 16 na agad yun. 2 beses pa lang. So, hindi po 4. Neil. Negative 2, sir. Yes, negative 2 ang isa pang fourth root. Bukod sa positive 2. Bukod sa positive 2, ang isa pa ay negative. Try natin. Negative 2 times negative 2 ay positive 4. 4 times negative 2 ay negative 8. Negative 8 times negative 2 ay 16. Positive 16 pa rin ang sagot. So, ang fourth root natin ay dalawa. Positive and negative 2. Di ba kung babalikan nyo sa quadratic formula, laging ganun yung atin. Positive at negative. Kasi ibig sabihin, dalawa yung square root. The same is true with fourth root. Dalawa lagi ang fourth root. Ang hint natin, kailan kaya possible maging dalawa ang roots? Kailan? Mabasa natin, kapag square root, dalawa ang roots. Kapag fourth root, dalawa din ang root. Kapag cube root kaya, ilan ang roots nun? Kapag cube root. Ilan ang roots kapag cube root? The fear. Sir, di ba 3 yung cube? Oo, 3. I mean, ilan yung ganito, yung R. Kapag, kunyari ito ay 3 at cube root of R. Ilan kaya yon? Ayun kaya ay positive, negative 2 din? Or positive 2 lang? Or kaya negative 2? Ilan kaya yon? Ganito ang hint. Kapag even number ang roots na hinahanap natin, laging dalawa ang root. Ulitin ko, kapag even number ang root na hinahanap natin, laging dalawa ang roots. Halimbawa, ang hinahanap natin ay square root. Kunyari ay dito. Punin ko na yung maraming mga nakasulat ha. Halimbawa, ito ay r squared. Kapag r squared yan, dalawa din ang root. Kapag r raised to 4, dalawa din ang root. Positive at negative. Kapag r raised to 6, dalawa din ang root. Pero kung yan ay r raised to 3, isa lang ang root. Kapag r raised to 5, isa lang din ang root. Kapag r raised to 7, isa lang din ang root. Kapag even number ang root na hinahanap natin, dalawa. Dalawa lagi ang root. Naintindihan ba yon? Key in 1 if yes, 2 if no. Be honest ha. Okay, pakiulit nga yung sinabi ko kung naintindihan. Kailan magiging dalawa ang root? Kailan magiging dalawa ang root? Yung iba namang kamay dyan. Kailan posibleng maging dalawa ang root? Kailan magiging positive at negative ang root? Kailan po possible maging dalawa ang ating root? Kailan magiging positive and negative? At kailan naman siya isa lang ang root? Sige na, Neil. Neil. Sir, kapag even po, dalawa. Kapag add, isa lang po. Yes, kapag anong even yung tinutukoy ko? Ito bang 16 or itong r raised to 4? Anong even yun? Yung ano po, r raised to 4, yung 2, 4, 6, 8, 10, yung mga add pong ganun. Okay po. Kapag add, itong exponent, isa lang ang root. Yung exponent po ang tinutukoy kung add or even ha. Kapag add ang exponent, yung 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, and so on and so forth, isa lang ang root. Pero kung itong exponent dito ay even number, yung 2, 4, 6, 8, 10, 12, and so on and so forth, dalawa ang root. It's either positive or negative. Pero same lang yung number. So kung dalawa ang ating root, ibig sabihin, dalawa yung possible answer dito. Kasi dalawa yung root natin, positive at saka isang negative. So nahanap na natin ang common ratio, positive or negative 2. Next step is multiply the first term by the common ratio to get the second term.
Repeat the process until you solve all the geometric means. So let's use R. Unahin muna natin. What if the common ratio is 2? So ang ating second term ay 8. 16 ang third term, 32. Kasi ito yon, di ba? So kung ang R natin ay 2, 4 times 2 ay 8. So 8. Then, ang R natin ay 2. 2 times 8, that is 16. 16 times 2, that is 32. And 32 times 2, that is 64. Kaya ang ating terms, ang geometric means rather, ay 8, 16, 32 kung ang R ay positive 2. Meron pa tayong isang sagot kasi dalawa daw ang R. What if our R is equal to negative 2? Ano yung ating next terms? Kung ang R ay negative 2. Kung R ay negative 2, ano ating next terms? Yung mga geometric means. Yes, Pyrene. Negative 8 po. Then, after negative 8, ano sunod? Ikaw na din, Pyrene. After negative 8, anong sunod? Negative 8 yung una. Negative 8. Kung negative 8 ang second term, i-multiply lang natin sa negative 2. Anong third term? Yes, Carl Stephen. Positive 16 po. Yes, positive 16. Ang ating fourth term. Negative 32 po. Yes, negative 32. So our geometric means ay negative 8, 16, negative 32. Yan. 4 times negative 2 ay negative 8. Negative 8 times negative 2 ay 16. 16 times negative 2 ay negative 32. Negative 32 times negative 2 ay 64. Ulitin ko, dalawa ang roots kung ang exponent natin ay even number. Kapag dalawa ang root, dalawa din ang possible na sagot. Okay. Okay, next example. Example number 2. Okay, we have 3 blank blank 192. Our a sub 1 in this given example, what is our a sub 1? Mary Angela Lacson. 3, sir. 3. How about our a sub n? Christian. Sir, 192. 192. How about our n? Trixie. Sir, 4 po. Yes, our n is 4. So, substitute natin this sa ating formula. Yan. Yung a sub n, pinalitan ko na ng 192. A sub 1, pinalitan ko na ng 3. Yung n, pinalitan ko na ng 4. Kaya ito na yung nakuha natin. 192 is equal to 3 times r raised to 4 minus 1. Next step ay yung 4 minus 1. 4 minus 1, ayun ay 3. Kasi 4 minus 1 ay 3. Next step ay 3 times r raised to 3. That is 3r raised to 3. Next, anong next natin gagawin? Ano pong kasunod? Raise your hand if you want to answer. What would be our next step? 192 is equal to 3 raised to r raised to 3. Arthur. Sir, ano po? 192 divide 3 po. Yes, 192 divide both sides by 3. So 192 divided by 3 and 3r raised to 3 divided by 3. So kapag dinivide na si 192 sa 3, that is 64. Kapag dinivide si 3r raised to 3 sa 3, divide natin both side by 3. Kaya 3 kasi yung number na katabi ni r ay 3. Kaya divide both side by 3. Ito na yung natira. 64 raised to r cube. Next step natin dyan, kukunin na natin ang cube root. So, ano yung cube root na? Ilan ang ating roots dito? Ilan ang roots? Binanggit ko to kanina. Ilan ang ating roots sa example na ito? Yes, Carl? 1 po, sir. Bakit 1? Odd po kasi.
Yes, add ang exponent, kaya 1 lang ang ating root. So ano yung number na kapag multiply mo ng 3 beses, ang sagot ay 64? Kyle Stephen. 4 po, sir. Yes, 4 ang ating, find the third root, 4 ang ating R. Isa lang ang ating R since odd number ang ating exponent. Kaya isa lang ang ating R. Kapag binultiply mo ng 3 beses si R, si 4 rather, ang sagot ay 64. So 4 times 4 ay 16. 16 times 4 is 64. So 4 is equal to R. So kung R natin ay 4, isa lang ang ating sagot. If R is equal to 4, so what is our geometric means? What are the geometric means? If R is equal to 4, ano po yung ating mga geometric means? Arthur. Sir, yung dalawa na po ba? Yes po. Ano po? 12 po. Tapos 48. Yes. Our geometric means are 12 and 48. So A sub 2 natin ay A sub 1 times 4. So 3 times 4 ay 12. Next term natin ay yung 12 times 4. That is 48. So ating geometric means include 12 and 48. So we have 3, 12, 48, 192. So kaya isa lang ang sagot dito kasi ang ating exponent ay odd number. Kapag odd number, isa lang ang root. Kapag even number ang exponents, ay dalawa ang ating answer sa geometric means. Kasi dalawa din ang root. Is that understood? Kindly key in 1 if yes, 2 if no.